Umiwas man sa lubak ang nanay na ito, nahagip naman siya ng bus. Nakaladkad din ang stroller ng kanyang 2 taong gulang na anak. Pabutit hindi nagulungan ang ulo ng bata na agad pinuntahan ng nanay kahit maging siya'y muntik magulungan. Nagsorry ang bus driver at konduktor pero ayon sa lolo ng bata, tila nagkatroma ang apo niya na natatakot tuwing makakakita ng sasakyan. Humingi rin ng paumanhin ang kumpanya ng bus at sinabing sasailalim sa defensive driving lessons ang driver. Mala enkantadyang tanawin ang hatid ng isang bundok sa Ifugao. At kung magbabalik tanaw, dito raw nagkuta si Yamashita at ilang Hapones noong World War II. G tayo dyan kasama si Marizo Mali. Wanna go hiking? Summit up! Sa summit! Up, up, up! With the ulap! See that sea of clouds? Yan din ang nakita at naramdaman ng mountaineer na si Lester Jimeno. Sa Mount Napulawan, sa Hunduan, Ifugao, tiyak daw na parang nasa langit ka dahil sa mesmerizing na tanawin mula sa pahirapang hiking. Nag-camp kami sa summit. Going up sa summit, it took us around 7 to 8 hours. Pababa, mas mabilis. Umulan ang umakyat ang grupo ni na Lester kaya doble hirap daw sa trail. Pero nakabibighani ang dinaanan nilang mossy forest. Para ka raw nasa mundo ng Encantadia. I was amazed actually because yung mossy forest ng Napulawan, it's very enchanting. Maganda yung mossy forest niya. And ngayon nga lang, ganyan lang, mahirap pa rin kasi steep trails yung dadaanan mo. Balot din ang kasaysayan ng kakahuyan nito. Noong World War II, sinasabing dito nagkuta hanggang nadakip ng mga katutubong Ifugao ang Japanese general na si Tomoyuki Yamashita. Dahil maituturing na major hike ang Mount Napulawan, hindi raw ito para sa mga beginners. Dagdag pa ang banta ng linta o limatic at ang nakakangatog na lamig pagdating sa tuktok. Pero tiyak na mapapawi sa sinag ng araw na masisilayan sa bukang liwayway. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.